Worth it ba? Ay nako, last minute magliliko. Ay nako. So the big question is it worth it? And in my opinion, it's good morning for today. Mag-aalmusal tayo sa Tagaytay. But more importantly, test ride natin ng maayos yung quick shifter. This video is going to be a, I would say, tutorial ba? Parang tutorial and review na rin nung quick shifter. Bakit tutorial? Kasi ako honestly, yung alam ko sa quick shifter, mga nakita ko lang online. Wala naman siyang proper, o wala man nung parang instructions kung paano gamitin, no? But over the days that I've had the quick shifter, ni-research ko rin naman and inaral ko naman paano siya gamitin. Along the way, may mga mali akong ginawa. So hopefully this video can help. And at the same time, gusto ko na rin ibigay yung thoughts ko doon sa quick shifter. Maraming nag-aalangan kasi sa presyo niya. So, how does the quick shifter work? Oo na nating pag-usapan. So gumagana yung quick shifter by cutting out the engine or the ignition. So may sensor doon sa quick shifter na pag naramdaman niyang bahagyang gumalaw yung o pag naramdaman niyang gumagalaw na yung shifter, puputulin niya yung power. So that helps you, or that enables you to shift while on the throttle. Take note, shifting while on the throttle. Kasi meron naman tayo tinatawag na clutchless shifting. So ano yung clutchless shifting? Kasi yung clutchless shifting is basically kakargahan mo na yung shifter para kahit walang gamit ng clutch, pwede ka mag-shift up. So again, magta-throttle off ako, tapos saka ko isasaksak yung shifter. Pero may karga na yun. Hindi ko lang mapakita sa inyo, pero nakaabang na ako dun sa shifter. Throttle down, then shift up. Ayan pumapasok naman siya. Siyempre, may mga certain RPM lang yon na gumagana. And I actually do that. Ginagawa ko talaga yun. Pero sa quick shifter kasi, daming lubak doon sa SLEX Sa quick shifter kasi, kaya mo yung gawin even with the throttle on. Okay? So example, throttle on. Ayan nakikita nyo, talagang may putol. May putol sa ignition na nagaganap. Naririnig nyo sa exhaust So again, gawin natin. Fourth gear, throttle on. Ayan So ulitin natin 5 to 6. Ayan. So yun yung quick shifter na pag-shift up. Which is why, okay, sige, kaya mo naman mag-clutchless upshift. Anin mo pa yan. Actually, yung kadalasang gusto ng ibang tao mangyari is yung auto blip o yung quick shift pababa, going down na gear. Pero basically, to downshift kasi, kailangan mo ng yung rev match na tinatawag. So parang ganito. Diba ganun? Which is basically clutch in, throttle up ng bahagya lang, and then shift down. Almost all at the same time. May order yan, pero let's face it, you do it all at the same time naman. So yun yung downshifting na normal. Pero with the quick shifter, you just let go of the throttle and then magto-tollgate lang tayo. Tuloy natin usapan. Sana basahin. Uy, yun, binasa. Very good, thank you. Wala na naman. To downshift without the quick shifter, kailangan mo mag-rev matching, which is basically you clutch in, blip the throttle up, shift down, and then let go of the clutch. Okay? And it kinda looks like this. Ayan. So ganun mag-rev match, which is fine, di ba? Pero with the quick shifter, ang kailangan mo na lang gawin, and especially sa mga first time magkaroon ng quick shifter, kailangan mo mag-throttle down, ha? Kasi pag upshift, pwede kang nasa throttle o pwede kang nakapiga Pero kapag downshift, kailangan throttle down or throttle off. Walang piga.
So to downshift with the quick shifter, all you have to do is off the throttle and shift down. Ayan. Ito na nag-upshift ako nang nakapiga sa throttle. Pero kapag magda-downshift kayo, i-let go of the throttle. So example, ayan. So yun lang siya basically, ganun lang gamitin. Now, pagdating sa RPMs, with my previous video, nakausap ko si Sir Pao, ang chief mechanic ng Triumph BGC. And sabi niya, minimum of 2,000 RPM, pero what I've heard and from what I've read, ideally, nasa 4,500 ka. Pero that just means na 2K pataas pwede. Pero mas smooth the higher the RPM. Mas smooth ang shift mo, up or down, the higher the RPM. Ang first ever experience ko sa quick shifter ay sa ZX4. Nung na-try ko yung ZX4. Pero aside from that, this is basically the first time. Ako inaaral ko siya kasi syempre, I do my own maintenance sa bike. Ako yung nag-maintain, ako yung nag-aalaga, ako yung nag-aayos ng mga minor fixes na kailangan. And I want to know how things work. Diba? Yun yung purpose ko talaga today. Is to feel out the quick shifter, aralin, get used to it, and then syempre, have breakfast. Start ng bakasyon ngayon, 1 month na walang pasok ang mga teacher. Starting today, April 1. So, happy vacation sa lahat ng mga kaguruan dyan. Enjoyin po natin ang mahaba nating pahinga. Kasi pagdating ng May, June, trabaho na naman. Shoutout din sa mga senior high teachers, kagaya ko. Tresem na tayo sa pasukan. Adjustment na naman. Hopefully, go smoothly. It never does, but it's not bad to hope. So, kakain lang ako sa mushroom burger. And then, siguro pag pauwi na tayo, pababa na tayo, I'll give my thoughts on the quick shifter. Quick review siguro and the question on a lot of people's minds, if it's worth it. Ang dami kasi ganun tanong. Worth it ba? Diba? Ang dami nagtatanong kasi kahit sa mga kagrupo. Parang di mo worth it. Or, di ko kailangan yan. Gusto ko sana kaso ang mahal. May mga ganong comment. May mga ganong sentiment. So, evaluate natin. Hopefully, may insight tayo pagdating sa quick shifter na makatulong sa mga taong on the fence, sa mga taong nag-iisip kung kailangan ba nila. Ano ba sa akin? Ay, hindi binasa. Yun. Ngayon pa. So ayan, hopefully mapagbigay tayo ng insight whether the quick shifter is worth it. Ako ba ang unang customer? Tingnan nyo kung ano yung order ko. Hindi yung usual na in-order ko dito eh. Usually yung mushroom na rice meals eh. Pero we're going burger today. Pero masarap pa rin. May mga nakita ko sa TikTok na mushroom burger slander. Hindi daw masarap or hindi na masarap. Well, I beg to differ. Or hindi ko alam kung dahil comfort place ko siya. Ewan ko. But I won't tolerate mushroom burger slander here. Bahan yung food ko. Ayan. Yung ibang order natin. MB Royal with mushroom fries, iced tea. And di pwedeng mawala hot sauce. May mushroom soup pa pala kaso pinapakuluan pa daw. So sabi ko kahit hintayin ko na lang. Para may mahigop tayong mainit. Hot. Sobrang sarap nito, promise. Paminsan naakit ako sa Tagaytay para lang dito. No joke. Burger. Again, normally hindi ako nag-burger dito. Pero para may box.
Mamaya na. Mamaya na ulit. Dumating na yung mushroom soup. Sarap. Pero dadagdagan natin ito ng hot sauce. Sarap na may nahihigop. Wala pag malamig. Tubos. May sinok pa. Anyway, thoughts on the quick shifter and if it's worth it pag-uwi. So, ready lang ako. Okay. Buso, sarap eh. Tirik na ang araw. Aga-aga pa. So nakapag-breakfast na tayo. Pauwi na tayo and I will give my thoughts on the quick shifter. So thoughts. The quick shifter so far, smooth siya. May mga natanggap tayong feedback from other users na nakita yung quick shifter nila for the Trident or for Triumph. And well, hindi ko alam kung dahil yun ay sa improper use or talagang may problema yung quick shifter na. If I were to guess, it's a bit of both. My honest opinion is, well, itong nakakabit sa akin, I have no complaints. Swabe ang ano niya, performance niya, up and down. Again, depending on the gear you're on and syempre sa paggamit. But I do understand na meron talagang mga quick shifter na may problema. Especially sa mga older batches nga as I previously mentioned. Now, may nagko-comment din na parang, pwede ka naman mag-clutch. Which is true. I mean, nakatagal ako ng over a year nang walang quick shifter with this bike. And well, pwede ka mabuhay ng walang quick shifter and the answer is yes. Pwede naman. Kailangan mo ba siya? Is it vital? No. But it's one of those nice to have things. Pwede ka ba mag-downshift nang walang quick shifter gamit ang rev match? Yes. Pwede ka ba mag-upshift nang walang quick shifter using clutchless shifting? Yes. Pero it's one of those things na kung meron, kung available, edi ba't naman hindi gamitin? Diba? Sabi, ay dagdag gastos lang naman yan. Well, true. But then again, kung nagbibig bike ka, gastos na yan by itself. Pwede ka mag small cc. So yung hobby na to, magastos talaga. Walang kokontra dun sa statement niya or sa notion na yun. Magastos na mag big bike. And lahat ng nakakibat dito ay gastos. The quick shifter is nice to have. The quick shifter is fun to use. So ano ba pros and cons ng pagkakaroon? So the cons being gastos, added maintenance, additional thing that might go wrong. You're adding something na pwedeng masira. Sakit sa ulo mo in the future kung sakali man, diba? Wag naman sana, but again, another point of failure on the bike. However, in my opinion, and the thing that I think makes it worth it is nawawalan ka ng or nababawasan ka ng iisipin while on the road. When you're on the road, syempre, if you're a responsible and safe driver, ang dami kang tinitingnan. Yung mga kanto, ngayon natin dito. Parang mas madaling ma-demonstrate, no? So, if you're a proper and responsible and safe driver, marami kang tinitingnan. Maraming kumukuha ng attention mo while on the road. Una, syempre, road signs, mga tumatawid, ganyan. But also, yung mga, ano kaya yung nasa likod ng kotse na yun? Ano kaya yung pwedeng mag-cut sa'yo? Diba? Marami yan eh. And one of those things is syempre, the operation of the bike. Diba? Proper throttle, clutch, braking, shifter, and all that. And kapag naka-quick shifter ka, at least nababawasan ka ng iisipin. Again, people will argue, parte naman yan ng pagpapandar ng motor. Which is true. But if you can get, or if you can subtract one thing, kung pwede mong bawasan ng isang bagay na iisipin para mas makafocus ka sa daan, mas maging safe, less distraction, why not? Diba? Now, the big question, overall, sa lahat ng nabanggit ko, worth it ba yung presyo niya? Worth it ba? Last minute magliliko. Ay, nako.
Sige, pampalubag loob, sisilungan kita. But again, back to the big question. So the big question is it worth it? And in my opinion, it's not. But wait lang. Worth it ba siya sa 26,000? Kasi 26,000 ang SRP niya. My opinion, hindi. Para sa spending power ko, parang that's too much of an ask. Parang masyado siyang mahal para sa kakayanan ko. So sa 26,000, anong pwede mong mabili doon? Bagong gulong? Proper training? Parang hindi worth it. Pero again, opinion ko lang naman yun. Kung may pambili ka, if you have the spending power to spend almost 30k para sa isang gadget or isang device that will give you a very slight convenience, then by all means, di ba? Bili mo kung kaya mo. But for me, sa bulsa ko, hindi. However, the big catch is, nakuha ko siya ng sale. Nakuha ko siya at 45% off during the Triumph 6th anniversary event. So nakuha ko siya ng sale. Shoutout kay Eds, Quiz Eds, ang bumulong sa tenga ko na kumuha ng quick shifter. So parang lumalabas na sa 13. Nasa 13k siya. All of a sudden, lumalabas na worth it na siya. Kasi, nangalahati yung presyo literal eh. Na doon sa mga nakabagong Trident, syempre, ano na yun, hindi sila kasama sa conversation. Kasi it now comes as stock, swerte. Mantalang doon sa mga older models, sa mga first models, hindi pa siya kasama. If you're able to get it na below SRP, kasi for what you're paying, I would say sulit siya. At SRP, maybe na. Ako aminin ko sa inyo, talagang pinag-iipunan ko siya. Pero parang alam mo yun, may pag-aalinlangan kasi mahal nga. Pero if you can get it, ayun, masura. Go, mura eh. So yun, those are my thoughts sa quick shifter ni Triumph, specifically for the 660 series. And by the way, bago ko makalimutan, ang may additional na bayad pa ang pagpa-install because hindi siya simpleng plug and play. Kailangan muna siyang ma-enable sa ECU, sa panel, sa TFT. And there's calibration, both digital calibration with the sensors and as well as on-road testing. Kailangan kong dalhin siya sa kasa and I had to pay. In my case, ang sinunod sa akin is 1.5, meaning that it's an hour of service, pero nagtagal ako kasi may pila. Plus yung parang consumables na ginagamit nila sa kasa. So all in all, lalabas siya ng 1,960. TLDR, or too long, did not watch. TLDW. Quick shifter, up and down dahil naka ride by wire tayo, may auto blip. Maayos ang performance. Pros and cons, I think the pros outweighs the cons if you are getting it on a discount or on sale. I wouldn't pay over 18k. Sige, kung kailangan natin magbigay ng numbers, anything over 18k parang I'll stick to my clutch. Pero if you can get it below, in my opinion, opinion ko lang naman to, kung kaya nyo siya makuha below that, then I think it's worth it. It's fun to use, less distraction sa pag-ride. Anyway, so yun lang yung thoughts ko on the quick shifter. Hopefully it helped. Hopefully nakatulong to for other Triumph users, especially yung mga sa 660 series sila. Sana nakatulong yung opinion ko for you to make your decision kung kukuha ba kayo or hindi. Hopefully you have a enjoyable vacation. Sa mga kapwa ko teachers, may isang buwan tayong pahinga. Enjoy natin. And for everyone, I hope you a safe summer. Walang magpapa-sunburn. Alam ko marami pupunta ng beach ngayon. Everyone, be safe, enjoy, and I'll see you next time. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.